pinaka baratong province sa Canada kay 5% lang ila ang tax. Samoa is 12 na pa may PST sa British Columbia. So barato ra rin ang mga housing kung na mo'y pangarap na mabot mo Canada, magbalay na yun mo. Di mo magunahunag mag-ipon later on na. Kaya kinala na mo'y balay, na mo'y sakyanan o sa sa foreign worker lang mo masakyanan dyan mo rin. So di mo mag-uol kaya tuluan mo na rin kung saan pagpangutang. Ang walay utang dili hindi man ang duty, di mag-uol, pero dili na inana ang proseso. So kung ang pangarap ninyo makarao sa kahirapan, di mo appeal sa utang. Okay na yung mga cellphone bills, internet ninyo, mga utility bills. Pwede na na-prove sa inyo ang jud mo pala utang pero mo bayad siya, responsible. O di kay kinahanglan na ninyo ang kuan. You can get a brand new car parehan ang nasa kong atubangan, pero wag niyong i-magic yung buhay ninyo. Take it easy. Kung 5 minutes walk lang yung trabaho ninyo, hindi pa kayo mapo-frozen sa during the winter time. Tiis ganda, mag-ipon muna kayo. Huwag ninyong isipin na yung kwento ko sa inyo is a toxic, but it's a good advice because I've been here for 13 years. Wasad ko'y balay, di mag-uon. But I can travel anytime I want. Asa man ka? If na-business itanyag sa ako, uy, di na akong paliton rin. So, asa man ka? Nakakay balay. Di po business. May problema karon sa barangay. Magulat pa kag-equity, 48 years later, pacharos. Ayan. Nag-abroad kayo, kailangan yung sasakyan, pero hindi nyo kailangan na magkuha ng brand new. Otherwise, mag-generate income yung sasakyan ninyo, yung kikitain ninyo, magbabayad sa yung car loan ninyo, hindi yung likod ninyo ang magbabayad. Magtrabaho mo ng 3 job, di mag-uol. Kulang pagyapon. Huwag ninyong yung sarili ninyo na mag-umpisa kayo sa utang dito sa Canada. Kailangan mag-ipon. Walang masama, after 10 years cash mo na yung bahay mo, charis. Pero pwede ka magnegosyo na magbayad sa imo ang mortgage, pwede magbayad sa imong car loan. Huwag kayong husband and wife dayon talaga may sasakyan puro brand new. Ay nako, toxic advice ko yan, charit. Hindi mo mag-uol na may babayaran kayo. Pakialam ko, ambisyon niyo yun ang pangarap ninyo na magkaroon kayo ng sakyanan. Hala, utang ritso kay mautangon. Pangarap niyo magkaroon ng bahay, hala, pag may utang ritso, mag-uol. Pero naroon sa inyo, uy, yung itong likod mo, yung mga kuwan niya, mga nagsakit, yung mga panakyuran, di bitaw ko, wow, so may concern ako ninyo. Let's check. Di mag-uol. Mura to. Basta abroad kayo, punta kayo ng Canada, ayan. Kala ninyo mabilis kumita ng pera. Ayan, and enjoy nyo yung life. Pero may bago kayong sasakyan, hindi nga kayo makarating na dito kasi wala na kayong panggas. Pupunta kayo dito, isang araw lang, biyahe yan. Balikan. Ako, kalukuhan yan. Anong maluslos, katamo lang na pagod-pagod lang ninyong sarili, hindi kayo nai-enjoy. Kaya kailangan kung pupunta kayo dito, kailangan mga 1 week, char. I-enjoy niyo yung mountain, magmuni-muni kayo dyan. Parang sa araw na to pupunta ka dyan, mag-video. The next day magmuni-muni, hindi yung oo nga, pumunta ng Banff, pero bumalik na mamayang hapon. Anong ginawa mo dyan? Nagpa-picture lang. Bakasyon ba yun? Relaxing ba yun? Kaya kayo
wala, ang 15,000 goes to your saving. Why not? Bisa pag duha pa kasakyanan gani, o, di ba? Pero $3,000 sa income, duha ka bug sakyanan, papatay. Paita man sugilanon sa kauluhan. Uy. Which is I'm toxic. Ora ba ginay mo ay ngoda ng mga toxic tong mga Pilipino matagal na sa Canada. Syempre, natuto na kami. Pagsabihan kayo, ayaw ninyo makinig eh, kasi akala ninyo mabilis kumita. So umpisa lang yan for the first year in Canada, overwhelming. Kaya magtrabaho ng 3 job, 4 job. Pero pag matagal na kayo dito, magti 3 years na kayo, mag 5 years na kayo, wala na. Yung pangarap gustong mag-abroad, pangarap na yung gustong umuwi sa Pilipinas. Parang waysay-say ng buhay niyo dito kasi napauna kayo sa utang. Utang ang nagdala ng niyo dito sa Canada. Na wala na, imbes abroad parang gumanda, wala na ba yun? Ora to siya ba yuts, di kayo natas on kay di na kayo maganahan maminaw kay di ra ba jud mugas na hag-advice kay ganahan ninyo na amoy sariling mindset. Yung mindset na yung talangka, buisit sa res. Chismis lang gud yun last week. Kamupod no. Seryosohon kay ninyo. Walang personalan. I am a Filipino and of course, ang toxic charis di mo.